Tumakbo ka ba? Babaliin ko ang mga binti mo. Huwag mong saktan ako. Pasensya na talaga. Ito ang anak ko. Hindi ba siya sumalpok sa inyo? Agad ko siyang dadalhin. Anak mo ba siya? Anong pangalan ng bata? Zhang Zhu. Ang pangalan niya ay Nana. Ang tawag sa kanya sa bahay ay Nana. May duda ko na ikaw ay isang tao na nagbebenta ng tao. Maghintay ka na dumating ang inspector bago tayo magsalita. Umalis ka na. Mabilis, umalis ka na. Huwag kang makialam sa akin. Nasisira mo ang planong yumaman. Papatayin kita. Ano ang gusto mong gawin? Huwag kang gumawa ng masama. Tawagin ang mga tao, dali dito. May human trafficker dito. Nasaan ang mga magulang ko? Hindi rin alam ni Nana. Hindi pa niya kailanman nakilala ang magulang niya. Ang pangalan ko ay Nana. Tama ba? Oo, tama. Kakaiba talaga, batang ito. Bakit parang kamukha niya ang nawalang apo ko? Bukod pa rito, itsura na ito, kay Zhuzhou noong bata pa siya. Pareho talaga sila. Nakakalungkot na bata. Gusto mo bang ng tatay? Maghahanap ako ng tatay para sa'yo, pwede ba? Kaya pa bang magutom si Nana? Saan ka nasaktan? Hindi na muli. Doktor, kumusta ang anak ko? Walang malalang problema si Gu TNG. Marahil dahil sa sobrang pagod. Kaya hindi pa siya gumigising. Anak ko. Walang anuman. Kung pagod ka na, magpahinga ka lang muna para gumaling. Nandito ako. Palagi akong nasa tabi mo. Tama nga. Naghahanap na ako ng isang babae para sa'yo. Kapag libre ka, maaari ka rin niyang makasama. Lola. Yung nakahiga dito, ay si tatay yun. Natulog na si tatay. Ayaw nang magising. Tawagin mo si tatay. Bakit ayaw magising ni tatay? Hindi ba niya gusto si Lola? Siyempre hindi naman. Pagod lang si Papa. Magpahinga muna. Madyay gising din siya ng kusa. Papa, si Nana ito. Papa. Gising na siya. Si Xiao Zhou ay gising na. Doktor, doktor, doktor. Tatay, ako si Nana. Tatay. Gising na. Gising na si Xiao Zhou. Doktor, doktor, doktor. Gising na ang pasyente. Susunod, gagawa kami ng serye ng mga pagsusuri para sa kanya. Upang matiyak na walang mga epekto. Ayos, napakabuti na.
Nana, tatay, hindi ako si Nana. Ako si Nana. Alam na ni tatay. Napakabait ni Nana. Si Nana pa rin. Kaya lang magising ang walang pusong tao tulad mo. Ako rin hindi magawa. Nana, si tatay ay hindi lang nakatulog ng maayos. Huwag mong sisihin si tatay, pwede ba? Nana, maganda ka. Ako ang lola dito. Nagbiro lang sa tatay ng kaunti. Inay. Kamusta ang kumpanya? CEO Go. Sa kasalukuyan, may malaking problema ang kapital ng kumpanya. Ngayon, sa mga talaan ng kumpanya, wala nang natira kundi halos 30 milyon. Kailangan pa nating bayaran ang sahod ng mga manggagawa at iba pang mga obligasyon. Sa pagbili ng lupa sa pagkakataong ito, kailangan nating. Hindi na ito posible na makilahok. Kaya, ano ang tungkol sa pautang sa bangko? CEO Go. Dahil ang kakompetensya ay nag-uugnay upang pisilin tayo. Ngayon ay walang bangko ang handang magpautang sa atin. Tungkol sa pera, mag-iisip ako ng paraan. Tatay oy, ito ang pagkakataon noong nalaman kong niligtas ko ang isang lolo. Nag-iwan siya ng numero ng telepono para sa akin. At sinabi niya na kung kailangan ko ng tulong, maaari daw akong humingi sa kanya. Tawagan mo kaya para malaman natin. CEO Go. Ang huling 6 na digit ng numerong ito. Lahat ay 8. Sobrang pamilyar ng numerong ito. Mukhang ito ay sa pinakamayamang tao sa probinsya, si Sujanya. Hindi kaya binigay ng taong na-save ni Nana ang isang numero ng telepono. Talagang nakakainis ang taong ito. Muling nanlok ang bata. Subukan mong tawagan minsan lang. Siguradong hindi laloko si Lolo kay Nana. Sige. Tatawagan ko minsan lang. Opo, tatakbo na po ako agad, tatay. Sige. Hello, ako si Sujanya, ikaw po ba? Oh, ako si Go Zujo. Ang numerong ito ay ibinigay sa akin ni Nana. Nana. Lolo, apo ito, si Nana po ito. Ah, apo pala ikaw. Matagal na kitang hinahanap pero hindi kita makita. Ikaw ba ay anak ng pamilyang Go? Opo, ngayon ako ang anak ni tatay ko. Ang pangalan ng tatay ko ay Go Zujo. Ah, oo, ako iyon. Alam ko na. Nauunawaan ko na ang mahirap na kalagayan ng pamilya Go, mga kaibigan. Maaari akong tumulong. Talaga ba? Bigyan kita ng 2 pagpipilian. Unang pagpipilian. Ibibigay ko ng walang kondisyon ang pondo sa pamilya Go, 200 milyon. Upang maresolba ang kasalukuyang mahirap na kalagayan mo. Lunes. Maghahanda ako para sa iyo ng 500 milyong pondo para sa espesyal na gamit. Maaari kang sumali sa 3 araw na pagbibenta ng lupa, bumili ng lupa. Ang kikitain ay mapupunta sa iyo. Pinipili ko ang ikalawa. Magaling, pero paalala ko sa iyo. Dahil kayo ni Nana ay may kapalaran. Kaya dapat mo siyang tratuhin ng mabuti. Kung hindi, hindi kita palalampasin. Sekretarya Lin, ano na ang tungkol sa investigasyong sinabi ko sa iyo? Kumusta na? Mula pagkabata, ang binibini ay walang magulang. Lumaki sa ampunan. Hanggang isang araw, ang batang babae ay inampon ng isang mag-asawa. Ngunit ang mag-asawang ito ay mga sugarol. Inampon nila ang dalaga dahil gusto lang nilang kunin ang pensyon ng kanyang mga magulang para ipagpatuloy ang pagsusugal. Ngunit mula nang inampon nila ang dalaga, nagsimula silang manalo sa lahat ng taya. Mabilis na umunlad mula sa kahirapan tungo sa kayamanan. Gayunpaman, nung nagkapera na sila, hindi na rin sila naging mabait sa dalaga. Minsan pa nga, iniwan pa nila ang batang babae sa gitna ng kalsada. Buti na lang at matalino at masigla ang dalaga. Palagi siyang nakakahanap ng daan pauwi. Hanggang 1 buwan na ang nakalipas. Nakatagpo ang dalaga ng mga tao na nagbabantay sa mga tao.
Ganitong uri ng tao, tama na mas mababa pa sa hayop. Oo nga. Buti na lang at nakilala ng Ginoo ang matandang ginang. Kung di, hindi ko alam kung gaano pa karaming paghihirap ang kailangan pagdaanan. Hanapin ang mga amang iyon. Gusto kong maranasan nila ang mas masahol pa sa kamatayan. Bukod dito, sa pagbebenta ng lupa ngayon, gusto kong isama si Nana. CEO Go. Hindi ba ito medyo, gusto kong ipaalam sa buong mundo, na si Nana ay anak ko. Ang dalagang Go ng aming pamilya. Maligayang pagdating sa inyong lahat sa pagbebenta ng lupa ngayon. Ngayon, naghanda kami ng 32 lupa para sa inyo. Ang impormasyon at tiyak na lokasyon ay nasa mapa sa likod ko. Inaanyayahan kayong maglibot. Tatay, ano ang lupa? Lupa ba? Ang lupa ay isang piraso ng lupa kung saan maaari tayong magtayo ng bahay. Ang pirasong iyon ay tinatawag na lupa. Ang presyo ng paunang alok para sa lupang numero 1 ay umabot na sa 2 bilyon. Siyempre naman, hindi mo ba tiningnan kung saan nga ba ang lupang ito? Nasa sentro ito ng lungsod. May malapit na pangunahing elementarya at pangunahing junior high school. Hindi ko akalain na ibebenta pala ang lupang ito. Sayang lang, ang mga lupang ito ay sobra ang presyo. Talagang wala masyadong angkop. Isa ang anak ng grupo ng real estate na Jow. Hindi alam kung anong lupa ang target niya ngayon. Sabi nila, ang Jow Real Estate ay napakamaalam sa balita, basta't bibili sila ng lupa, malaking kita agad. Siyempre, at gwapo pa. Kakaiba, parang hindi masyadong mukhang tama ang lupa na ito. Tatay, pwede bang bilhin natin ang lupa na ito? Huh? Yung lupa na numero 31. Akin na. CEO Go. Talagang nag-aaksaya ng pera para sa anak na babae. Dahil sa isang salita ng anak na babae, ay handang bumili ng isang pirasong lupa na walang halaga. Lupa na walang halaga, basta masaya si Nana. Hindi iyon sayang na lupa. Kung ganoon, gagawa na lang ako ng playground para kay Nana. Guzu Joe, ang kasalukuyang kalagayan ng pamilya Gumo ay hindi maganda. Huwag mong sayangin ang malaking bagay dahil sa maliit na bagay. Binabati kita CEO Go sa pagbili ng lote bilang 31. Isang lugar na kasing liit ng palad, na nagkakahalaga ng 20 milyon. CEO Go, huwag mong hayaan na sa huli, ay hindi mo na maibalik ang puhunan. Guzu Joe, ikaw, may mga pagkakataong nagkakamali rin. May mga tao na mahilig sa pekeng dangal. Malinaw na nasa bingit na ng buhay at kamatayan. Pero ayaw pa rin yumuko. Ying, nandito ka na. Hindi ko alam kung anong lupa ang napili mo ngayon. May pagkakataon ba na makasama kita at makikinabang ng kaunti? Ikaw ang kumilos. Kaya tiyak na ang lupa numero 1. Ang ibang mga lupa, hindi mo pa napapansin. Ang lupa numero 1 ay may halagang 2 bilyon. Hindi nga nagkamali si Ying bilang tagapagmana ng show group. Talagang mapagbigay ang pagkilos mo. Guzu Joe, nakita mo na ba? Tinitingnan ka ni Sishu. Ay swerte ng 8 buhay mo yan. Umalis ka, ikaw. HMPH, masama. Talagang matalino si Nana. Kitang-kita agad. Guzu Joe, ano ang ibig mong sabihin? Naniniwala ka ba na tatawagan ko ang seguridad? Para paalisin ka agad? Karapat-dapat ka ba? Nang ahas ka pang takutin ako. Nana, tama ba sabi ni Papa? Hello. Ano? Sa tabi ng lupa bilang 31 ay may nakatakdang 3 linya ng subway. Kailangan makuha ito. Ito. Paano mangyayari to? Bakit? Bakit ganito? Hindi ba't alam ni Nana na natataas ang halaga ng lupang ito? Hindi tama. Siguradong aksidente lang yun. Itong bagay na ito, hindi pwedeng mangyari. Talagang hindi pwedeng mangyari. Kailangan pa rin maglagay ng malaking taya. 500 milyon na kapital, magandang lupa ay 1 piraso lang ang mabibili.
Para tuluyang maibalik ang kumpanya, kailangan mong maglagay ng maliit na taya para sa malaking panalo. Gu Zuzhou, hindi ka ba yung ipong pinapili ng isang batang babae ng lupa? Baka nga, mas mababa ka pa sa isang bata. Huwag. Hindi pwede. Tatay, hindi pwede ipasok. May nagawa bang mali si Nana? Gu Zuzhou. Yung lupa na numero 27 ay nagkakahalaga ng 300 milyon. Nakatulong na ang mabait na anak na babae ng tatay na bilhin ito. Alam mo ba? Malapit sa lupaing iyon ay isang bundok lang na walang laman. Walang kahit anong halaga ng pagmimina dito. Ay nako, tapos na. Sa pagkakataong ito, talagang tuloy na. Pangulo Gu. O kaya sabihin sa mga batang nag-develop na walang pakialam. Mga batang walang pakialam. Ito ang patakaran ng pagbitiw ng walang pagsisisi. Ano ba, hindi ba alam ng pamilya Gu? Pasensya na po, tatay. Nagkamali na naman si Nana. Walang problema, Nana. Tingnan mo, hindi na pwede liin ang mga lupain ito. Nana, pumili ka pa ng ilang lupa para sa akin, maaari ba? Hoy, Pangulo Gu, mukhang hindi ito maganda. Umalis ka na. Gu Zuzhou, ang mabait mong anak na babae, ay pinili para sa iyo ang isang magandang lugar. Ang lugar na ito sa bundok Hualong ay talagang luntiang-luntiang. Ano sa palagay mo? Balak mo bang paunlarin ito bilang isang sementeryo? Nakikita ko na ang sementeryong ito ay bagay para ilibing ang mga iyon. Ang grupo ng Guninyo. Tapos na. Ngayon talaga, tuluyang nawala na. Gu Zuzhou, gusto kong makita ng personal ang grupo Gu na nabangkarote. Ikaw ang masama, hindi ka mawawalan ng negosyo. Binabati kita, Chairman Gu, sa pagbili ng lote ng lupa na bilang 27, 28, 29, 30. Isa lang namang bumili ng ilang piraso ng lupa, pero nagmamayabang pa rin ng ganito. Tama nga na pinahalagahan kita. Pero dahil lang sa isang babae, gumawa ka ng isang bagay na walang katwiran. Ying, matagal ko nang sinabi, hindi talaga karapat-dapat si Gu Zuzhou para sa'yo. Shu Ying, aakalain mo bang minamaliit kita? Ying, patawad ha. Ako ang nagkamali. Ang pinakaimportanteng lupa iyon, bibili ako. Lupa na numero 1, ang prinsesa ng pamilya Shu ay kumilos na. At agad na binili ang lupa na ito, ang numero 1. Tunay na isang ginto na mina. Ay, sayang naman, napakalaki ng kailangang puhunan. Kung hindi, sana nakuha ko na ito. Tama nga, 2 bilyon. Mga malalaking pamilya tulad ng Su at Shu lang ang kayang ubusin ng mag-isa. Yung lupain na iyon, gusto ko. Ying, at ang lupain na numero 3. Ngayon ay nasa kamay na natin. Higit pa rito, magkatabi pa, o kaya, magkaisa tayo sa pagunlad. Itaas ang presyo ng lupa. Kumita tayo ng sabay. Ano sa tingin mo? Ito ang tunay na manipulasyon sa negosyo. Hindi para sa isang bata, na basta-basta pumili ng lupa. Walang pera sa 2 lupang iyon. Pera. Kalokohan yan. Ako dito, punong-puno ng pera. Binabati ko ang Shu Group sa pagbili ng lupa numero 1. Binabati ko ang Zhao Real Estate sa pagbili ng lupa numero 3. Gu Zuzhou, pakiusap, tulungan mo ako. Pwede ko pang isaalang-alang ang pagliligtas sa pamilya Gu mo.
Sigurado ka ba? Nandito ang batang iyon. Tiyak. Inampon ni Gu Zhujo ang batang iyon at ngayong araw ay ipinagmamalaki pa niyang dinala ito sa pagbubukas ng bentahan ng lupa. Si Gu Zhujo na ito. Medyo maswerte rin naman. Diyos na mayaman na si Su ay dumating. Kahit si Su ay dumating din. Baka gusto rin niyang bumili ng isang lupa. Kuya Su, bakit po kayo nandito? Tingnan natin. Muling si Su na mayaman. Bakit siya nandito? Baka naman ay nakakuha na ng tamang lupa. Narinig ko na si Bilyonaryo Su ang tunay na tao. Kahit anong uri ng pamumuhunan o negosyo. Hindi kailanman nalugi. Magbigay tayo ng mainit na palakpakan para salubungin si Bilyonaryo Su. Tay, siya yung tao na sinabi ko sa iyo noon, yung tao na iyon. Alam ko na, tinatawag din na lolo. Iyong si Su ang milyonaryo. Mag-ingat ka baka marinig niya. Isang salita lang ay pwedeng magdulot na masira ang Gu Group. Hindi masisira ang tatay ko. Ikaw ang masisira. Shu Yingying, ngayon kung maglakas loob kang saktan ng anak ko, ipapakita ko sa iyo kung ano ang buhay na parang kamatayan. Yung Gu na iyon, ikaw pa ang dahilan kung bakit ako nananakit. Hindi naman siya bastos. Siya ay Gu, anak na babae ng pamilya Gu. Ang paboritong anak ng langit. Dumating ang may-ari ng pamilya Jiang. Paumanhin, huli na ako. Yung lupa na numero 1 ay nabili na ng nakatatandang apo ko sa pamilya Shu. Apo, handa akong magbayad ng 25 bilyon para mabili muli ang lupang ito. Hindi ko alam kung gusto niyang magbenta ulit. Tingnan mo, kung maipapasa lang sa akin, kikita na ako ng 500 milyon. Kakalabas lang namin ng balita, na ang lupa na numero 1 at ang lupa na nasa ilalim ng lupa na numero 3. Natuklasan ang laboratorio ng bakterya na iniwan ng mga Hapon noon. At sa proseso ng paghuhukay ay nagkaroon ng pagtagas. Sa kasalukuyan, inilikas na namin ang mga residente sa paligid. Ang bumili ng 2 lupain na ito ay kailangang itigil ang pagmimina. Ang bagay na ito. Hindi ito maaaring mangyari. Niloloko ba tayo? Ngayon, talagang delikado na. Ang transaksyon na ito ay ganap na bukas at malinaw. Ang presyo ng lupa ay batay sa balita sa merkado. Maaaring maging napakalaki ang pagbabago. Mag-ingat kayo sa pamumuhunan. Kahit ang batang iyan ay nagmamaliit sa akin. 10 milyon lang. Kaya bayaran ng bahay nila Shu. Gu Zhujo. 2 bilyon lang iyon. Kayang-kaya ng pamilya Shu na mag-aksaya. Pero ang 500 milyon mo ay kukunin ang buhay ng pamilya Gu ninyo. 500 milyon. Tama, 500 milyon. Gu Zhujo. Halos naloko ako ng batang yan. Ang grupo ni Gu, kulang sa pondo. Ngayon seryoso akong nagdududa, kung legal ba ang pinanggalingan ng pondo nyo para bumili ng lupa. Hindi niloloko ng tatay ko ang tao. Uutang lang ang tatay ko sa lolo. Lolo. Anong biro yan? Siya ang may-ari ng yaman sa probinsya ng Su. Paano niya mapapahiram ang pera sa tatay ko? Tagapag-host. Kung hindi niya mapapatunayan na ang pinagmulan ng pondo niya sa pagbili ng lupa ay legal, may karapatan akong tanggihan ang pagbili niya ng lupa at maghain ng mo. Ibenta muli. Gu Zhujo, kung hindi ako mabubuhay ng maayos, huwag kang mag-asang mabubuhay ka ng maayos. Tunay ngang isang baliw na aso na sumusugod kahit kanino. Ikaw. Pagkatapos naming suriin ang kapital, natuklasan naming walang anumang problema ang kapital ng Gu Group. Ito. Paano nangyari yun?
Kaka-receive ko lang ng balita. Ang Bundok Walong ay kinilala ng estado bilang 5A na lugar ng turismo. At ang kumpanya ng pamumuhunan sa lungsod ay handang gumastos ng 200 bilyon para mamuhunan sa paligid ng Bundok Walong. Bundok Walong. Diyos ko, bakit parang naaalala ko na ang 5 lupa na binili ni Chairman Go pagkatapos? Lahat ay nakapaligid sa lugar ng Bundok Walong. Talagang nakakuha ng malaking kita si Chairman Go ngayon. Yung lupa na binili sa halagang 500 milyon. May bebenta na sa hindi bababa sa 100 bilyon. Hindi ito maaaring mangyari. Guzujo, talagang matalino ka. Siguradong alam mo na ang balita tungkol sa lupaing ito. Gumamit ka ng isang bata para itago ang katotohanan. Hindi ka nagkamali sa pagpili sa akin. Pero tingin mo ba lahat ng tao ay mga tanga? Sinasabi ko sa iyo, kung may katinoan ka, dapat kang tumigil. Ang malaking piraso ng cake na ito, hindi kayang lunukin ng grupo nyo. Mag-ingat ka, baka mag-overeat ka at mamatay. Kaya, Talagang pinalawak ng Chairman Go ang aking pananaw. Ang teknik to ng pag-convert ng bato sa ginto ay tila hindi kayang gawin kahit ng bilyonaryo na si Su. Handa bang ibenta ang mga lupain na ito? Kami ng pamilya Jiang ay handang magbayad ng mataas na halaga para bilhin ang lahat. Handa bang ibenta ang mga lupain na ito? Kami ng pamilya Jiang ay handang magbayad ng mataas na halaga para bilhin ang lahat. Tatay Jiang, napag-usapan na natin ito. Kailangan mong bilhin muli ang lupa na pinili ko. Nako, apo kong babae. ano? Ang lupa mo ngayon ay naging isang patay na lupa na. Huwag mong sabihin na 25 bilyon. Kahit 2 bilyon lang, masyado ko pa rin itong mahal. Gusto mo bang sirain ang pangako mo, Tiyo Jiang? Apo kong babae, noong panahong iyon, pumayag ka lang na bumili, hindi pa ako sumasang-ayon. Bukod dito, wala tayong pinirmahang anumang kontrata, bakit may usapang pangako dito, hindi ba? Mahal na mga Ginoo, hindi ito ang tamang lugar para pag-usapan ito. O baka bukas, pumunta sa tahanan ng pamilya Go. Ako, si Go Zujo, kasama ang aking maliit na anak na babae, ay maghahanda ng kaunting alak at pagkain upang tanggapin ang inyong lahat. Ano sa tingin ninyo? Bukas tiyak na pupunta ako sa bahay. Batiin mo ang lahat, anak, sa mga tito, tita, at mga kapatid, paalam po. Paalam, lolo. Iyo. Nana, buti na lang nandyan ka ngayon. Talagang ikaw ang maliit na bituin ng swerte ng tatay. Tay, umuungol na ang tiyan ni Nana. Nako, sige, ano ang gusto mong inin ngayon, Nana? Ipapagawa ko kay Tia Zhang para sa'yo. Huwag ka nang maging mapili, ang pagiging mapili ay hindi mabuting bata. Ang bait mo, Nana. Tara. Tatay, pababa mo ako. Talagang malas. Talaga bang lahat ay tinatanggap ng pamilya Go? Noong una, nag-ampon sila ng isang batang babae. Ngayon, nag-ampon pa ng isang asong kalye. Sasabihin ko ulit sa iyo, ang batang babae na Go ay magiging ginoo ng pamilyang Go. Kung patuloy ka pang magsasalita ng kalokohan, itatahi ko ang iyong bibig. Go Zujo, naglakas ka ng loob na saktan ako. Masama kang tao, makakarma ka. Ikaw. Nana, huwag mo siyang pansinin. Tara na. Nana, huwag mong pansinin siya. Tara na. Nako, saan mo nakuha ang aso na ito? Tara na, tara na. Dali, dalhin mo na. Nanay, sinabi ko na sa bahay na ito, ang ina at aso ay dapat isa lang.
Lola, mali ang pagkaintindi mo sa tatay. Gusto ni Nana na alagaan ang asong ito. Nasa labas, kawawa siya. Gusto ni Nana eh. Ang ating Nana ay napakamaawain. Ang galing. Ang cute din ng maliit na aso na ito. Nanay. Ako ang tunay na anak mong lalaki. Kaya si Nana ay apo mong babae rin. Hindi mo ba alam kung paano maging mas malapit sa isa't isa? Ginoo, Ginang, Binibini. Handa na ang kanin at sabaw. Nana, kumain na tayo. Kumain na tayo. Tara na, tara na. Kumusta si Iugo? Kumusta si Iugo? Pakiusap, pasok po. Narinig ko, mahilig daw si CEO Go sa magandang alak. Hindi ko alam kung ngayong araw ay magkakaroon kami ng pagkakataon na matikman ang koleksyon ng alak ninyo. Siyempre, maaari naman. Ngayon ay naghanda ako para sa inyo ng isang bateng konti na 70. CEO Go, talagang mapagbigay ka. Una, nag-spend ka ng 2 bilyon. Bumili ng lupa sa Longhua Mountain. Ngayon, handa ka na ba? Buksan ng isang bateng konti. Hindi talaga nag-aalala si CEO Go. Nasira ba ang chain ng kapital ng Grupo Munggo? Ang Cultural Tourism Zone Longhua Mountain. Magpapasulong sa buong industriya ng turismo sa probinsya ng Su. Pati ang buong probinsya ng Su ay makikinabang din. Pero, sa kasalukuyan, ang Grupo Munggo, mukhang wala namang ganoong kalaking pera. Kahit kunin pa ito, masasaktan ng mga litid at buto. CEO Go, sinusunog mo ba ang sarili mo para liwanagin ang iba? CEO Go, ikaw ay isang dakilang tao. Bakit? Wala bang interes ang lahat sa lupang ito? Siyempre, meron. Ngunit sayang. Kahapon lang ay nalugi ng 2 bilyon. Walang sapat na pera ang pamilya Su sa ngayon. Ay, Hindi talaga ito ang tamang panahon. Babalik ako para suriin ang mga libro. Wala rin sapat na kapital ang pamilya Jiang. Noong una pa lang sinabi ko na, napakalaki ng bahaging ito. Kahit ibigay mo pa sa akin, hindi ko pa rin makukuha ang pagkakataon. Pag-ingat sa labis, baka mamatay. Mas di pa ang labis kaysa mamatay sa gutom. CEO Go, nakapag-usap na kami, na maaari kaming mag-ambagan para bilhin ang lupa sa iyong kamay. Pero hindi magiging masyadong mataas ang presyo. Pinakamataas ay 6 na bilyon. 6 na bilyon ay sapat na. Maaaring buhayin nito ang Go Group. Mag-ingat, hindi sapat ang tiwala ng tao. Ahas na nilulo ng elepante. Mukhang nag-usap na kayo bago pumunta dito. Siyempre, meron pang isang uri ng paraan ng pakikipagtulungan. Ibinibigay mo ang lupa ng libre. Sabay nating i-explore. Bibigyan kita ng 20% na kita. CEO Su, 20% ba ay medyo marami na ba? Sa oras na iyon, magkano ang 20% na kita? Di ba tayo pa rin ang magpapasya? Binato siya palabas ng buhay niya. Isa lang yun sa mga saktong pagkakataon. Kayong mga masama, magkasama pa kayong nang-aapi kay tatay. Nana, mag-alala ka, hindi nilang mang-aapi kay tatay. Kumusta? Naisip mo na ba ng mabuti? Kung gusto ninyong samantalahin ang pagkakataon, hindi na natin kailangan pang makipagtulungan. Palem. ay, sa, Talaga bang kaya ninyong dalhin dito ang asong ligaw na ito? Palem, ano ang gusto mong gawin? Ang asong ito dati ay inaalagaan ko. Ilang araw na ang nakalipas, naligaw ito. Hindi ko ito mahanap. Hindi ko inasahan na makikita ko ito dito. ama, Ito ang aso na nakuha ko kahapon. Masama kang tao, kakabuli mo lang sa tatay ko. Hindi ka pwedeng maging may-ari nito. Hindi, 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 hindi. Walang ganun. CEO Go, kailangan mo lang ibalik si Baybay sa akin. Handa akong ipagkaloob sa iyo ang 3% ng aking bahagi. Hindi pa rin naririnig ng may-bahay Jiang ang mga sinabi ko. Dahil wala namang balak makipagtulungan sa akin ang lahat. Kung ganun, hindi ko na kailangang manatili pa. Tita Zhang. Paalam na po. Kayo po. Nakakahiya talaga.
Isa lang naman na aso. Bukas bibili ako ng 100 na aso para sa'yo. Gu Zuzhou, huwag ka nang makipagugatan. CEO Gu, dapat mong pag-isipan ng mabuti. Kung walang suporta sa kapital, hindi uunlad ang lupain na ito. Dagdag pa, ang buong probinsya ng So. Maliban sa amin, wala ka ng ibang makikitang mamimili. Sabi ng tatay, hindi kayo welcome. Pinapalayas kayo. Tumahimik ka. Mga matatanda ang nagsasalita, mga bata huwag makialam. Ganito ba ang paraan ng pagpapalaki sa pamilya Gu? Pinipilit manatili, hindi ito pagiging bisita. Sa inyo, hindi ko kailangan maging magalang. Gu Zuzhou, alam mo ba, para mapaunlad ang lupa malapit sa bundok Longhua, ilang puhunan na ang inihanda ko? 10 bilyon. Inihanda ko ang 10 bilyon para makipaglaro sa'yo, tapos dahil sa batang babaeng ito ay sinigawan mo ako. Huwag mong isipin na babae ka kaya hindi kita matutukan. May iba pa, sinasabi ko ito ng huli. Si Nana ay anak na babae ng pamilyang Go. Kung magpapatuloy kayong magsalita ng bastos, huwag ninyo akong sisihin kung hindi ko kayo kilala. Ikaw, Ying Ying, sino si Gu Zuzhou na sobra na ang hinihingi? Sa tingin ko, hindi na natin kailangang manatili dito pa. CEO Gu, tinanggap namin ang imbitasyon dito. Hindi mo pinapakita ang magandang pagtanggap sa mga bisita. At pinapalo mo pa ang mga bisita. Sobrang kapal ng mukha. Akala niya ba siya ang pamilya Gu noon? Hindi niya alam na ang pamilya Gu ngayon ay mukhang maringal. Ngunit nanghihina na at malapit nang bumagsak. Maaaring bumagsak anumang oras. Gu Zuzhou, huwag mong asahang makakakuha ka ng kahit 1 sentimo mula sa amin. Walang bangko sa lalawigan ng So ang magpapahiram sa'yo. Hindi makikipagtulungan sa'yo ang buong kumpanya sa lalawigan ng So. Ito ang kapalit ng pagsampal mo sa akin. Su Yingying, napakabata ng mga pamamaraan mo. Bata, malapit ka nang mamatay pero ang yabang mo pa rin. Kailangan mo lang magluhod at tumapat ng 3 beses sa akin ngayon. Maaari kong patawarin ng pamilya Gu kayo. Masamang babae, hindi namin kailangan ng tulad mo. Tutulungan kami ni Ginoong So. Nangangarap ba itong batang ito sa araw? Paano makakatulong sa'yo si Ginoong So? Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Kahit sino pa ang pumunta ngayon, hindi kayo matutulungan. Totoo ba? Dumating ng maaga. Talang kapaki-pakinabang. Muli, makakapanood tayo ng magandang dula tulad nito. Tatay, sa wakas nandito ka na. Ang bait ni Nana. Tatay. Bilyonaryo Su, paano nangyari yun? Tito Su, bakit ka dumating nang hindi mo ako sinabihan? Oh. Ang lupa ni Ginoong Gu. Interesado ako dito, kaya dumating ako ng maaga. Ginoo. Ang bait-bait ni Nana. Oh, tama nga. Kalimutan sabihin sa lahat, yung mga lupaing iyon, na pinaplano kong ipagsama kay Gu para mag-develop. Bumuo ng isang komplikadong pasyalan, pahingahan, libangan, at pamimili. Lahat sa isang komunidad na kompleto. Tito Su, kung gusto mo, pwede tayong makipagtulungan sa lupaing iyon. Kahit ang pinakamaliit na halaga, ganitong gawin ang mga bagay na ito. Yung masamang babae na iyan, hindi ka makikinig sa kanya. Yung batang pasaway na iyan, nandito ang pinakamayaman sa So, at nagsasalita ka pa ng kung ano-ano. Tama nga, pakilimutang konti, sa lahat. Ito ang prinsesa ng kumpanyang Gu. At siya ang batang babae na inampon ng matanda kong ito. Kaka, sinabi mo lang na ang ampon ng matanda ay isang batang ligaw. Tito So, nag-aalala lang ako na maluloko ka ng taong ito na si Gu. Wala na siyang kahit anong kapital sa kumpanya niya ngayon. Paano ka makikipagtulungan sa kanya? Hindi ko kailanman inisip kung may pera ang mga taong nakikipagtulungan ako. Dahil walang sino man ang may mas maraming pera kaysa sa akin. Siguradong ikaw ang nagtakip sa mata ng mayamang tao sa So, tama ba? Sino siya? Inaanyayahan ng lahat. Tayo na. Tatay, buhatin mo ako. Ay, Dito na,
Nana. Sandali lang. Sa loob ng bahay ay may isang tao na darating. Siya ay sisihay mo. Makikita natin mamaya. Huwag kang matakot. Naintindihan mo. Hindi ba siya hindi gusto kay Nana? Ang tanga. Si Nana ay sobrang cute. Paano siya pwedeng putin ng iba? Siya. Hindi lang tulad natin. Ah, oo nga. Si Tita Hay meron ding isang maliit na aso. Bravo, si Nana gusto ng aso. Kung ito ay isang pamilyang pagtitipon ninyo, hindi na ako magpapalala. Uuna na ako. Tito, pwede ka bang manatili rin? Tama iyan, to. Kahit na ito ay isang salo-salo ng pamilya Go. Ito rin ay dahil kay Nana na nag-organisa. Ikaw ang tiyuhin niya. Dapat ay narito ka rin. Sige, mananatili ako para makisaya rin. Oo, naiintindihan ko. Zik siya. Si Hay. Sina na ba yun? Ang ganda ng boses mo. Si Hay, bakit nakasuot ka ng itim na salamin? Dahil kasi. Matagal na hindi na nakikita ng mata mo. Kaya't palaging suot ito. Wow! Ate, ang ganda ng mata mo. Nana. Sobrang cute ng bata. Wow! Ang laki ng aso na ito. Ilang taon na siya? 7 taon na siya. Ate, pwede ko bang hawakan siya? Siyempre, pwede. Halika dito. Mukhang hindi siya 7 taong gulang. Hindi mukhang 7 taong gulang. Sige nga, anong edad ang tingin mo sa kanya? Mukha siyang 12 taong gulang. 12, malapit na siyang magretiro noon. Baka gumaling na rin ang mata ni Ate Hay, di ba? Oo, sa panahong iyon. Siguro gumaling na rin ang mata ni Ate Ha, di ba? Ate Ha, pwede ko bang hawakan sandali ang mata mo? Hindi pwede, Nana. Ito ang Ate Ha mo. Simula nung hindi na siya nakakakita. Ayaw ni Zik siya na may humawak sa kanyang mga mata. Bakit mo naman sinisigawan si Nana? Kung gusto ni Nana, hayaan mo siyang humawak. Ang mga mata ko.